So dito spoke sa kanyang SONA ay sinasabi niya na pananagutin daw niya yung mga naglustay ng pera dito sa flood control. So alam naman natin na paimbestigahan niya yung Committee on Appropriations, lalo na yung chairman dati na si Zaldico. Paimbestigahan ba niya yon? Kasi sila yung mga nagbigay ng budget doon sa flood control, no? Paimbestigahan ba niya yung mga senatong at congressmen na pinaglaanan ng mga flood control projects na yan, na rinig ang mga bidding para mapunta sa kanilang mga paboritong contractors, at pagdating sa mga congressmen, karamihan sila rin ang contractor. Pakukulong na ba niya yung mga high-ranking leaders ng Kongreso dahil sila talaga yung mga responsable sa mga 5,500 flood control projects na pinagmamalaki niya, na ang resulta ay nagiging lawa ang buong Pilipinas tuwing tag-ulan? So, ang tanong ko, bakit mo pa sasabihin yan? Talaga namang obligasyon mo yan bilang isang presidente, bilang tagapagpatupad ng batas. Yan ba'y kailangan pang sabihin? Alam naman natin, yan talaga ang trabaho mo. Pero hindi isa naman, wala kang pinakukulong. Bakit? Dahil aliado mo sila. Bakit? Kasi ginagamit mo nga itong pondo ng bayan para bilhin ang kanilang loyalty. Para pumirma sa impeachment laban kay Inday Sara Duterte, di ba? Para kumita ang mga congressman, dahil alam natin ang pinakamalaking kita sa flood control projects. Dahil ang flood control projects, miski wala ka nang gawin, walang pruweba na wala kang dineredge kung dredging ang project. Yeah. Dahil wala namang magmamonitor dyan di ba? So parang nakakapikon lang na yung trabaho naman talaga dapat niya na ipatupad ang batas, labanan ng korupsyon, pagmamalaki pa niya na gagawin. Sa panahon na lumutang-lutang na ang Luzon dahil nga doon sa bagyong Emong, no? So parang anong gusto mong sabihin, na papangako mo na gagawin mo yung sinumpaan mong katungkulin na habulin ng mga korap sa lipunan? Ang problema diyan sa pangakong ganyan, magsimula kasi dapat siya sa sarili niya. Talaga namang ang Marcos na pangalan, talagang pag binanggit mong Marcos worldwide, lalabas yung Guinness Book of World Records na top 5 pinakakorap na mga leader sa buong daigdig. So anong moral authority niya na manakot, na lilitisin niya para sa korupsyon yung mga lumamon sa mga flood control projects? Yung sarili niyang pamilya, kinikilala sa buong daigdig na pinakakorap sa buong daigdig. Yeah. Let's be real, Maharlika. No? Hello? Ano yun? Litisin muna niya sarili niya. Correct. Litisin muna niya yung sarili niya kasi patungkol sa droga, patungkol sa pulburon, ipinagmamalaki niya din, no, sa kanyang SONA na halos yung mga nahuli daw equivalent na sa buong panunungkulan ni Pangulong Duterte. Pero doon sa pagsangkot ni Dina Arroyo Tantoco dito sa Beverly Hills, at namatay nga yung kanyang asawa dahil isa sa mga kadahilanan ay pulburon effects. Ni minsan hindi nagsalita si Marcos Jr. patungkol dito sa issue ng kinasasangkutan ng kanyang appointee na si Dina Arroyo Tantoco. Pero sinasabi niya sa kanyang SONA na pananagutin ang mga sangkot sa droga. Well, siya mismo. Huwag natin makalimutan. SONA nga pala ito, no? First anniversary, no? Yung pulburonic video. Yes. Diba? Yung pulburonic video. Kaya ang unang-unang pula natin sa kanyang SONA hanggang ngayon, wala pang hair follicle test. Hanggang ngayon, hindi niya ina-address yung issue beyond na tumawa siya, no? At wala siyang sinagot, no? So isang taon na siya na pinagkakait ang katotohanan sa taong bayan at pinagkakait ang karapatan ng taong bayan sa impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Karapatan po yan, pantao, karapatan niya nakasaad sa Bill of Rights, no? So isang taon na pinagkakait sa atin ang katotohanan kung siya nga ba ay bangag. Bangag. From all indications na ayaw pa sinungalingan, mukhang totoo na siya ay bangag. Kaya nga, patuloy ang bangag. Ngiwi, budol. Buong daigdig, di ba? Ayan, namiss natin yan. Ayan. Kayo, itong Tantoco, mantakin mo, undersecretary. Yeah. Tapos, parang umaamin na gumagamit ng droga. Umamin talaga based sa billionaire. Na walang gagawin. Ano ba yan? Well, alam na naman natin ang chismis. Alam na naman natin na talagang regular activity ang pulburonic sessions nila. Pero
as a matter of official proclamation, dapat man lang sisantihin niya ang isang miyembro ng gobyerno na sinabi ng mga kapulisan abroad pa, hindi pa sa Pilipinas at kasama pang kanyang asawa na nagpulboronic. Paano ka magiging halimbawa kung yung mga pinakamalalapit sa iyo alam mong gumagamit ng droga, wala kang gagawin. Yeah. Kaya tuloy, lalong lumalakas yung suspetsya ng taong bayan na pulboronic nga siya. Kasi ayaw niyang kasinungalingan yung pulboronic video mo na 1 taon na ngayon. At ngayon, ayaw rin niya na gumawa ng mga hakbang doon sa mga malalapit sa kanya na nadadawit sa droga. Diba? Yeah, di ba spokes, di ba, inano nila ako, tinthreat nila ako, nakakasuhan ako patungkol dyan. Sa tayong dalawa. I think ang dalawa. Hanggang ngayon wala pa. Ay, ano nga ba yun? Kasi fake daw. Incitement to sedition at saka yung computer crimes, no? Incitement to sedition kasi fake daw. Hanggang ngayon wala. Inaantay ko nga para ma-release mo na yung authentication ng mabaon na sa, masettle na yung issue kung authentic ba hindi yung pulboronic video. Kasi alam ko na hindi mo po pwedeng mailabas yung authentication na yan hanggang hindi related sa isang kaso, no, na ongoing. Yes. Kaya nga pwede ba, ihain nyo na yung mga kasong yan nang makita na ng taong bayan yung authenticity report nang matapos na at maging conclusive na siya na talaga yung nasa pulboronic video na sumisinghot, di ba? Yes. Tagal nyo naman magkaso atat na tayong ilabas yung report mo, di ba? Pinagkasusan mo pa naman yun, di ba? I know, mahal kaya nun. Hindi naman mura magbayad sa Beverly Hills. Di ba? At saka ang kinuha mo pa, talagang Hollywood expert to authenticate a video. Ano naman laban nila dyan? Ang balita pa may ilalaban sila, pero ang kanilang expert witness ata galing sa, ewan ko ba kung saan, pero hindi sa Hollywood. Bollywood daw galing. So bahala na kuniwala kung anong gusto nyo. Hollywood or Bollywood? Bollywood. Diba? Ayun. So, yung Bollywood, mahilig sila magbutod-butod din. So, kaya naman gigil na gigil sa atin ang mga bangag. Pero napakaganda, no? Sa tingin mo ba maganda yung mga chairmanship ngayon sa Senate dahil in connection sa pinag-uusapan natin, now Senator Marcoleta ay isang chairman na sa Blue Ribbon Committee. So sa tingin mo ba pwede nating i-push kay Senator Marcoleta yung pag-imbestiga dito sa pulburon effects na nangyari dito sa Beverly Hills? Kasi sangkot ang pera ng bayan at ang First Lady at Office of the Vice President. Wala, gagalak ako na napunta kay Senator Marcoleta itong Blue Ribbon. Kasi alam naman natin, nasa likod ni Senator Marcoleta, Iglesia ni Cristo. At dahil dyan, alam natin walang sasambahin itong si Senator Marcoleta. Dahil alam naman natin lahat ng politiko talagang nanunuyo dyan sa Iglesia ni Cristo. At ito naman ay tapatan lang, derechahan lang. No? At sandali, yan, may tumawag lang na naman. Pero yan, tsaka na natin tatawagan uli. At inaasahan natin na dahil itong si Senator Marcoleta independiente rin, di naman niya utang na loob sa mga pulboronic ang kanyang pagpanalo sa Senado na wala talaga siyang sasambahin at lahat ay iimbestigahan dahil sa kanilang mga katiwalian. Yeah. Kaya abangan, ihandang mga popcorn and let us enjoy the show dahil sa tingin ko, simula na ang pananagutan ng administrasyon ng mga vanga. Kaya kaabang-abang ang magiging show dyan sa Senado. At siyempre yung nagdiwang tayo na rule ng Supreme Court na unconstitutional nga yung impeachment kay Day Sara, pareho tayo nagdiriwang, 'di ba? Pero alam mo, hindi ko maintindihan bakit yung mga ang laki-laki ng budget ng Kamara, no? Hindi ko maintindihan bakit hindi nila maintindihan na pag pinagbabawal ang mahigit sa isang impeachment, hindi dapat ituloy ang pang-apat na impeachment. Ano bang mahirap intindihin doon, Maharlika? Sabihin mo nga sa akin, bawal ang more than one impeachment for every year. And yet, tinanggap nila ang pang-apat. Sinayang pa nila yung panahon ng hukuman. No? Kailangan pa ba magdesisyon ng hukuman na obvious naman ang 4 is more than 1? Diba?
naman, siguro na-expect nila ba, kaya nilang impluwensya ng Supreme Court, yun ang ina-expect nila. Akala malin lang nila yung mga hurado doon. Pero may umaray, actually lahat sila umaaray, pero mas malupit yung eksena nitong si Gadon at talagang sinasabing tuta daw ni Inday Sara o ng mga Duterte ang Supreme Court. At ngayon ay inahinan yata siya ng contempt of ano ba yon? Indirect contempt, no? Indirect alam mo naman contempt. si Gadon, yan ang tinatawag na ano na yan, lost soul na yan. Bakit? Kasi record holder na yan. Wala na Dalawang beses na siya na-disbar. So wala nang mawawala sa kanya. Wala nang mawawala sa kanya kasi not once but twice na-disbar. Saan ka nakakita? Dalawang beses na-disbar. Gusto pa ata niya na talagang record holder siya. Try siya i-disbar.